Saglit na nag-alinlangan si Dexter bago ibinalik ang tingin sa grupo at tumango. Sige, magpahinga tayo dito at makabawi sa ating peak state bago umalis. Sabi niya, ang lahat ay tumira. Kumakain ng tuyong rasyon habang naghahanda silang magpahinga. Sa loob ng 2 araw, nanatili silang hindi nababagabag. Ang lugar sa kanilang paligid ay walang anumang mapanganib na hayop. Tila kahit na ang gilid ng sinaunang sektor ay sapat na mapanlin lang upang hadlangan ang karamihan sa mga nilalang. Nang nakabawi na ang lahat at handa nang umalis, tumayo si Dexter. Kumikinang ang mga mata sa determinasyon. Sapat na ang pahinga namin. Deklare niya, let's set off now. Habang papalapit ang grupo sa sinaunang sektor, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na napapalibutan ng makapal at nakakatakot na hamog na tila nagmamarka sa hangganan ng kanilang destinasyon. Walang malinaw na marka upang ipahiwatig ang hangganan. Ang hangin ay mabigat sa pag-igting. Bawat isa ay nagbabantay sa nagbabantay na mga panganib. Pagpasok pa lang nila sa mahamog na lugar, biglang bumulong si Dexter. Stop! Na naging dahilan upang tumibok ang puso ni Soul Wolf at ng iba pa. Anong mali? Nag-aalalang tanong ni Soul Wolf, na pinagmamasdan ng maulap na kapaligiran. May panganib ba? Walang panganib. Muling pagtitiwala ni Dexter sa kanya. Makinig ka sa utos ko. Sa isang sandali, buksan ko ang isang special na daanan. Susundan natin ang daanan para tumawid sa sinaunang sektor. Ano? Si Soul Wolf, kasama ang iba, ay nakatingin kay Dexter na hindi makapaniwala. Ano? Hindi ba't sinabi sa atin na hindi tayo maaaring magbukas ng special passage at kailangan nating tumawid sa sinaunang sektor? Bakit bigla niyang sinasabi na magbubukas siya ng special passage ngayon? Kahit si Thies ay hindi magagawa iyon. Naghinala si Soul Wolf na nakakalaso ng fog. Dahilan para mag-hallucinate sila. Tanong niya, Dexter, sigurado ka bang makakapagbukas ka ng special passage? Anong gagamitin mo? Si Dexter ay naglabas ng isang surge ng enerhiya, na naging isang Dragon King Sword. With this, confident niyang sabi, Dragon King Sword. Dragon King Sword. Nakanganga si Soul Wolf sa sandata. Nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha. Maaari ba talagang magbukas ng special passage ang Dragon King Sword? Teka, parang hindi ito Dragon King Sword. Hindi kasing lakas ng aura nito. Tumango si Ares. Malalim at may sukat ang boses. Tama iyan. Ang espadang ito ay kamukha ng Dragon King Sword. Ngunit hindi ito pareho. Iba talaga ang aura nila. Napabuntong hininga si Nameless. Bumungad sa kanyang mukha ang realisasyon. Banal na sandata ng Earth level. Ito ay dapat na isang Earth level na banal na sandata. Nagpalitan ng gulat na mga tingin si Soul Wolf at ang iba pa. Kitang-kita ang kanilang hindi paniniwala. Napangiti si Dexter ng malabo. Tama ang Nameless. Isa talaga itong divine weapon sa Earth level. Nagtataka. Nagtanong si Soul Wolf. Saan ka nakakuha ng divine weapon sa Earth level? Siyempre, ako mismo ang nagpeke. Walang pakialam na sagot ni Dexter. Ngunit wala kang binhi ng apoy. Ang sabi ni Soul Wolf. Paano ka nakagawa ng isang divine weapon sa Earth level? Maiintindihan mo rin pagdating ng panahon. Palihim na sagot ni Dexter. Nag-aalala. Nagpatuloy si Soul Wolf. Dexter, makokontrol mo ba ang divine weapon sa Earth level? Kung hindi mo ito makontrol, hindi nito mailalabas ang buong lakas nito. At maaaring hindi mo mabuksan ang isang special passage. Bagaman kaya ko itong kontrolin. Pag-amin ni Dexter. Ang lakas ko lang ay hindi sapat para ilabas ang buong kapangyarihan ng divine weapon ng Earth level. Paglingon kay Quinlan, tinanong niya, Mr. Yes, may maitutulong ka ba? Lahat tama. Sumang-ayon kaagad si Quinlan. Ang kanyang espiritual na kamalayan ay mahusay na nakakabit sa sarili sa Earth level na banal na sandata. Magkasama, buong lakas ni Dexter at Quinlan ang sandata. Si Soul Wolf at ang iba pa ay nawalan ng salita. Dahil tila alam na ni Quinlan ang tungkol sa Earth level na banal na sandata sa lahat ng panahon. Mas gugustuhin pa ni Dexter na ipaalam sa labas kaysa sa amin. Gayunpaman,
Hindi talaga natin siya masisisi. Masyado kaming mahina para makatulong sa kanya. Kinakailangan na pagbutihin natin ang ating mga kakayahan sa lalong madaling panahon. Habang iniindayog ang divine weapon ng Earth level, umulog at kumidlat, at umuungol ang malalakas na hangin. Napunit ang dating matatag na espasyo. Nilamon ng Lamat ang lahat ng nasa paligid nito. Pasok! Sumigaw si Dexter, at ang Soul Wolf at ang iba pa ay tumalon sa spatial crack. Sa wakas, nagmamadaling sumunod si Dexter. Sa sandaling tumalon si Dexter. Nawala ang spatial crack. Unti-unting lumitaw ang isang pares ng malalaki at pulang dugo na mga mata sa himpapawid. Isang naguguluhan na tingin sa mga tingin nito. Gayunpaman, ang nilalang ay tila nataranta lamang saglit bago naglaho. Pagkapasok ni Dexter at ng kanyang mga kasama sa sinaunang sektor. May lumitaw na 3 tao at isang ahas. Ang trio ay walang iba kundi si Thies, ang tagapangalaga ng Bundok Kosh, Carter Kosh, at Erebus. Natural. Ang ahas ay si Cora. Bahagyang ngumiti si Cora. Kakapasok lang nila. May kulog at kidlat na sa loob. Sa tansya ko, natama na sila. Maraming tao na nakapasok noon ay napatay. Ngumiti ng mahina si Thies. Possibility lang yun. Hindi kasiguraduhan. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikita ang mga bangkay nila. Kung patay na sila sa loob at hindi tayo makapasok, paano mo makikita ang mga bangkay nila? Tanong ni Carter. Hindi mo naiintindihan. Ang sinaunang sektor ay may kakaibang tuntunin. Hindi nito pinapayagan ang mga patay na bagay. Kung may mamatay sa loob, siguradong itatapon ang bangkay nila. Hanggat hindi itatapon ang katawan nila sa loob ng isang araw. Ibig sabihin ay buhay pa sila. Paliwanag ni Thies. Itinapon. Natarante si Carter. Kanino? Baka sa mukha ni Thies ang pag-aalala. Sa pamamagitan ng master ng sinaunang sektor. Siyempre, gusto pang magtanong ni Carter. Pero sabi ni Thies, enough. No more nonsense. Panoorin ng mabuti ang sinaunang sektor para sa akin. Kahit may langaw na lumabas, isumbong mo sa akin. Ipinagpatuloy niya. Cora, patipanan mo rito ang iyong mga kaibigan. Lahat tama. Agad na lumubog si Cora sa lupa. Nakipag-ugnayan sa mga kaibigan nito mula sa malayo. Sa katunayan, halos 20 kilometro ang layo ng mga kaibigan ni Cora. Ayon sa utos ni Thies na iwasang matuklasan ni Dexter. Hindi nagtagal ay nagtipon-tipon ang mga kaibigan ni Cora sa labas ng sinaunang sektor. Mahigit sa 20 nakakatakot na primordial beast ang nagtipon. Bawat isa ay isang mabigat na pag-iral. Gayunpaman, sa harap ng sinaunang sektor, ang makapangyarihang mga nilalang na ito ay nakaramdam ng pigil at takot. Na halos hindi makahinga, sabi ni Thies. Salamat sa lahat ng pumunta para tumulong. Ngayon, mangyaring palibutan ang sinaunang sektor. Kung may anumang buhay na bagay na sumusubok na lumabas, bambahin silang muli. Kung ang isang patay na bagay ay itinapon, iulat kaagad sa akin ang kinaroroonan nito. Tinabi ng isa sa mga primordial beast. Panginoong Thies, matutulungan ka namin. Ngunit nangako ka sa amin ng mga benepisyo. Sagot ni Thies. Rest assured. Dahil nangako ako sa'yo, hindi na ako babalik sa sinabi ko. Mabuti iyan. Mabuti iyon. Nakahinga ng maluwag ang primordial beast. Tumingin si Thies kay Cora at nagtanong. Ito ba ang network ng mga koneksyon na binuo mo sa loob ng maraming taon sa Primeval Forest? Sa una, inayos ni Thies na makalusot si Cora sa primeval na kagubatan na may layuning makipagkaibigan sa marami sa mga nakakatakot na primordial beast. Nang walang pagsisikap, sagot ni Cora, marami pang kaibigan. Pero napakalayo nila, kaya hindi ko sila hiniling na pumunta. Sabi ni Thies, hayaan mo silang lahat, mas marami, mas mabuti. Ang bawat isa ay nagdaragdag sa ating lakas. Naguguluhan. Tinabi ni Cora, Lord Thies, sa aking palagay, kailangan ba talaga iyon? Mayroon na tayong napakaraming primordial beast. At napakalakas ng ating fighting power. Kahit na lumitaw ang King of Dragons. Wala tayong dapat ikatakot. Iilan lang ang tao.
Kung tutuusin, T.S. Chidad, you still have the same old problem of underestimating the enemy. Nakaranas ka ng mga pagkalugi dahil dito. Hindi mo pa ba natutunan ang iyong aralin? Ang mga taong kasama ni Dexter ay tiyak na may mga nakatagong trumpeta. Dapat tayong mag-ingat, bagamat hindi sumang-ayon si Corey kay T.S. Hindi na siya nang ahas na makipagtalo pa. Nang matanggap ang utos, masunurin niyang inabisuhan ang iba pang mga kaibigan, na hinihiling na magmadali din sila. Nagsimulang mag-alala ang mga primordial na hayop sa pinangyarihan. Sa tingin mo ba ay may sapat na rejuvenation grass si T.S. para sa lahat ng tulong na ipinatawag sa kanya? Tanong ng isa sa kanila. Oo. Seryoso akong nagdududa na may sapat na rejuvenation grass sa buong T.S. Island. Sabi ng isa pa. Kung talagang dumating ito, hilingin na lang natin kay T.S. na bigyan tayo ng rejuvenation grass ng maaga. Iyon din ang iniisip ko. Isang kakaibang boses ang biglang tumunog. Lahat kayo nag-o-overthink. Agad na napatingin ang mga tao sa direksyon ng boses at nakita nilang nagsalita si Grey Rat. Ang mga primordial beast ay nagtanong. Grey Rat, bakit mo nasabi iyan? Sumagot si Grey Rat. Kaming mga primordial beast ay maaaring mahirap at kulang sa rejuvenation grass. Ngunit hindi ibig sabihin na si T.S. ay pareho. Hindi natin maikukumpara ang ating limitadong kaalaman sa karunungan ni T.S. Sa pagkakaalam ko, si T.S. ay kayang magtanim ng rejuvenation grass sa kanyang sarili. Kung ganoon nga, hindi siya mahihirapang magtanim ng 12 o kahit daan-daang rejuvenation grasses. Dati, tinulungan ko si T.S. sa isang maliit na pabor. At binibigyan niya ako ng maraming rejuvenation grasses. Ngayon ay maaari kong ubusin ang rejuvenation grass tulad ng ordinaryong damo. Ano? Nang marinig iyon, ang mga primordial beast ay nasa sabik. At ang kanilang mga mata ay nagliwanag. Ginantimpalaan si Grey Rat ng maraming rejuvenation grasses pagkatapos tulungan si T.S. sa isang maliit na pabor. Bukod dito, ang huli ay maaaring magsaka ng kanyang sariling rejuvenation grass. Hay nako, hindi ito kapani-paniwala. Ang kanyang mga kakayahan ay hindi naiiba sa isang himala. Kung ang T.S. ay makapagbibigay sa atin ng malaking halaga ng rejuvenation grasses, maaari nating ubusin ang mga ito para sa paglilinang. Hindi imposibleng maka-advance tayo sa Emperor class. Maraming primordial beast ang nagsimulang tumingin kay T.S. ng may katakawan at pananabik sa kanilang mga mata. Subconsciously, may pumasok na ideya sa isip niya. Ikukulong natin si T.S. at ipapagawa sa kanya ang rejuvenation grass para sa atin. Pinuno ng kaisipang iyon ang kanilang isipan ng walang katulad na intensidad. Ang mga masalimuot na emosyon ay namumuo sa loob ng Grey Rat. Sa katunayan, inutusan ito ni T.S. na magbigay ng talumpating iyon kanina. Hindi alam ni Grey Rat kung kaya nga ni T.S. ang sarili niyang rejuvenation grass. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto ni T.S. na sabihin niya ang mga ganoong bagay. Ito ba ay para patahimikin ang mga primordial beast? Hindi ito maaaring maging ganoon ka-simple. Kung sinusubukan lang niyang pakalmayan ang mga primordial beasts, hindi na kailangang gumawa ng ganoong kalaking kasinungalingan. Anyway, I don't believe T.S. can cultivate his own rejuvenating grass. Walang pakialam si Grey Rat sa lahat ng iyon. Dahil niregaluhan ito ni T.S. ng rejuvenation grass, wala itong pakialam na gumawa ng kahit ano para sa kanya. Ang pagtulong kay T.S. na maghatid ng mensahe ay ang pinakamaliit na magagawa nito. Si T.S. ay mayroon ding sariling mga plano sa isip. Ang layunin niya sa pagtitipon ng mga primordial beast sa pagkakataong ito ay alisin ang lahat sa kanila. Sa nakalipas na mga taon, ang lakas ng mga primordial beast ay lalong lumakas, na nagdulot ng seryosong banta sa pamamahala ni T.S. sa isla. Upang mapanatili ang kanyang pamumuno, kinakailangan na alisin ang isang batch ng mga primordial na hayop. Siyempre, ang lakas lamang ni T.S. ay hindi sapat upang maalis ang napakaraming primordial na hayop. Kaya naman, pinalak niyang gamitin ang kapangyarihan ng sinaunang sektor upang lipulin ang mga primordial na hayop. Pinag-isipan na niya ang plano. Ang pag-aangkin tungkol sa kanyang kakayahang magtanim ng rejuvenating grass ay purong katarantaduhan.
na nilayon lamang upang akitin at tipunin ang mga primordial na hayop. Dumating si Soul Wolf at ang iba pa sa kakaibang espasyo pagkatapos dumaan sa spatial rift na pinutol ni Dexter. Kaharap nila ay isang napakalaking, malalim na hukay. Ang hukay ay kasing laki ng isang nayon at maaari pang ang ituring na isang maliit na geographical basin. Sa ilalim ng hukay nakahiga si Fortuna, isang mahaba at makapal na dragon. Kasalukuyang natutulog na nakapikit, walang kamalay-malay sa pagdating ni Dexter at ng kanyang mga kasama. Sa itaas ng hukay, ang mga patong ng puting ulap ay lumutang, na nagbibigay sa lugar ng isang hangin ng surrealness. Sa kabilang bahagi ng hukay ay ang malawak na karagatan. Ang lugar na iyon ay ang gilid ng Thias Island. Napuno ng emosyon ang lahat ng tingnan nila ang kamangha-manghang at kaakit-akit na tanawin. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na ang maalamat na Dragon King Peak. Ang galing. Ang lugar na ito ay parang isang fairyland. Kung gagawin nating lugar na turista ang kapirasong lupang ito, magiging mayaman tayo. Tama na yan. Dumating tayo sa punto. Dexter, paano mo nalampasan ang sinaunang sektor? Dinala kami ng direkta sa Dragon King Peak. Tama iyan. Akala ko kailangan nating dumaan sa sinaunang sektor para marating ang Dragon King Peak. Paliwanag ni Dexter. Ang mga bagay ay tulad ng nakikita mo sa kanila. Nakagawa ako ng isang matatag na spatial passage malapit sa sinaunang sektor. Para makalibot sa mapanganib na lugar na iyon. Napasinghap ng mariin ang lahat. Nagtanong si Soul Wolf. Dexter, hindi ba sinabi mo kanina na ang King of Dragons lang ang may mga kinakailangang kakayahan upang lumikha ng isang matatag na spatial passage sa sinaunang sektor? Kaya mo rin ito sa kakayahan mo. Umiling si Dexter. Hindi naman. Sa katunayan, nagawa ko lang gumawa ng spatial passage gamit ang Dragon King Sword. Nakikiusyoso pa rin si Soul Wolf at ang iba pa. Ang iyong Dragon King Sword. Kung mapurol, sa iyong kasalukuyang lakas, ang espada ay tila hindi nakakatulong. Hindi ba? Sagot ni Dexter. Hindi. Ang Dragon King Sword na pinagtibay ko ng aking enerhiya ay ginawang isang banal na sandata sa Earth level. Ano? Si Soul Wolf at ang iba pa ay namangha. Ang banal na sandata na ginawa ni Dexter noon ay kumuha ng hindi mabilang na mga mapagkukunan at pagsisikap. At halos hindi ito umabot sa mid-dark level. Upang makagawa ng isang banal na sandata sa antas ng daigdig, dapat isama ng isa ang paggamit ng buto ng apoy sa proseso ng pagpapanday. Gayunpaman, ang Dragon King Sword ni Dexter, hindi pa banggitin ang isang espadang may lakas, ay nakamit ang Earth level. Paano niya ito nakamit? Ito ay lubos na hindi kapani-paniwala. Tinanong ni Ares ang tanong sa isipan ng lahat. Great Marshal. Ngunit nabanggit mo lamang sa tulong ng isang buto ng apoy ay maaaring makagawa ng isang divine weapon sa Earth level. Tumango si Dexter. Tama iyan. Sa katunayan, nakahanap na ako ng binhi ng apoy. Saan nagmula ang binhi ng apoy? Dapat tingin ang lahat kay Dexter. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa mga natutulog na dragon sa hukay. King of Dragons. Siyempre. Ngunit ang King of Dragons ay hindi lamang hindi tumutulong sa amin ngunit kahit na magalit sa amin. Sabi ni Soul Wolf. Tinabi ni Dexter. Ang nakikita mo ay maaaring hindi nangangahulugang katotohanan. Si Soul Wolf at ang iba pa ay namangha. Mahusay na Marshal. Huwag mong sabihin sa amin na napasuko mo ang hari ng mga dragons. Sa totoo lang, ang kasalukuyang King of Dragons ay mainitan ang ulo at mayabang. Kaya halos imposible itong mapaamo. Talaga bang nagawa ni Dexter ang hindi maisip na gawaing ito? Ngumiti ng mahina si Dexter. Imbes na sumagot ay sinapak niya ng bato ang kanyang paanan. Gamulong ang bato at tumama sa ulo ng King of Dragons. Nihimbing na natutulog ang King of Dragons sa sandaling iyon. Kahit na tumama ang bato sa ulo nito, hindi ito nagising. Nang makita iyon, kinuha ni Dexter ang isang bato na kasing laki ng ulo ng isang tao at ibinato iyon pababa. Dama po ang bato sa ulo ng King of Dragons at nabasag sa lugar. Dagendong. Sa wakas ay nagising na si King of Dragons. Nagpakawala ito ng galit na Dagendong at umangat sa hangin.
Ang napakalaking katawan nito ay nagdulot ng buhawi, na naging sanhi ng pagdilim ng kalangitan at nagpapadala ng alikabok at mga bato na lumilipad kung saan-saan. Tinote, tinong B***starred ang tumama sa akin. Ang dumadagandong na tinig ng King of Dragons ay nakakataktak sa tenga. Ti Alfred, na medyo mahinang miyembro ng grupo, ay naapektuhan sa punto ng pagkahilo at pag-urong. Habang pinapanatili ang kanyang kalmado, tinabi ni Dexter, "Ako ito." Nang mapansin si Dexter, medyo tumahimik si King of Dragons. Gayunpaman, mukhang galit na galit ito. "Dexter, nandito ka na sa wakas. Matagal na kitang hinintay." Sumagot si Dexter. "Naghintay kami ng 2 araw sa sinaunang sektor para matuklasan at mapalibutan kami ni Thies bago kami pumasok upang matiyak na ang aming plano ay walang kaparerekon." Tumango ang King of Dragons. Si Soulwolf at ang iba ay naguguluhan na nakikinig sa kanilang pag-uusap. "Plano? Anong plano? Bakit wala tayong alam?" Bago pa matanong ng iba si Dexter, nagsambit siya, "Fortuna." Hindi nasiyahan si King of Dragons. "Huwag mo akong tawaging Fortuna. Matagal nang patay si Fortuna. Hindi ako King of Dragons. Ang pinuno ng Thies Island noong araw." Nabalot ng malalim na katahimikan ang karamihan. Parang hindi pa nasusupol ni Dexter ang King of Dragons. Nagkasundo lang ang dalawa. So, ang love-hate relationship ni Dexter at King of Dragons ay isang gawa lang. Malaki ang posibilidad na magkatotoo ang hypothesis na ito. Walang choice si Dexter kundi tugunan ito ng iba. "Sige, King of Dragons, simulan na natin ang plano natin ngayon." Gayunpaman, ang King of Dragons ay ngumisi at sinabing, "Huwag kang magmadali. Tingnan ko muna sa labas kung nagtipon na ang lahat ng Primordial Beast. Kung mas marami tayong makakapatay sa pagkakataong ito, mas mabuti. Kung ang populasyon ng mga Primordial Beast ay lumaki ng masyadong malaki, ito ay makakaapekto sa aking pamamahala sa Thies Island. Sa pamamagitan nito, tinunit nito ang espasyo gamit ang 2 kuko nito, na lumikha ng isang matatag na spatial passage. Pagkatapos, inilabas ng King of Dragons ang karamihan sa katawan nito upang imbestigahan ang sitwasyon sa kabilang panig ng portal. Ang eksenang iyon ay nagpasindak kay Soulwolf at sa iba pa. Dati, akala nila ay hindi kapani-paniwala si Dexter sa paggamit ng Dragon King Sword para hatiin ang isang matatag na spatial passage. Hindi nila inaasahan na magiging mas kahanga-hanga ang King of Dragons. Walang kahirap-hirap na binubuksan ang isang matatag na spatial passage gamit ang mga hubad nitong kuko. Gaano kalakas ang King of Dragons? Hindi nakapagtataka na nakaligtas siya mula noong sinaunang panahon. Hindi nagtagal ay bumalik ang King of Dragons, na nagsasabing, "Hindi pa tayo makakaalis. May isa pang batch ng mga Primordial Beast na paparating sa amin. Lilipat na tayo kapag dumating na sila." Isang ingay na pag-amin ni Dexter. Mas alam niya kaysa kumilos ng padalos-dalos habang may magagandang bagay na dumarating sa mga naghihintay. Lahat tama. Maghintay tayo para sa mga Primordial Beast. Kung gayon, dapat iligtas muna natin si Lacey at ang iba pa. Dahil doon, muling binago ni Dexter ang esensya ng kanyang enerhiya sa Dragon King Sword. Agad na naramdaman ni Soulwolf at ng lahat ang aura nito, na ngayon ay ilang daang beses na mas malakas kaysa dati. Ang divine weapon ng dark level na niregalo ni Dexter kay Ares ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa Dragon King Sword. Si Soulwolf at ang kanyang mga kasama ay kumbinsido na ang pagkuha ng Earth level na banal na sandata ay lubos na magpapalakas ng kanilang lakas. Palihim silang nanumpa na hawakan ang isang divine weapon sa Earth level kahit na ano pa ang mangyari. Ang bahagi ng espiritual na kamalayan ni Quinlan ay nagtataglay ng Dragon King Sword ng sabay-sabay. Nagtataka si Killer Wolf. "Dexter, hindi mo ba binanggit noon na ang lakas ng isang legion ay kailangan para makahiwa ng isang daanan sa parallel universe kung saan kinaroroonan ni Lacey? Pero ikaw ay," sumagot si Dexter, "iyon ay dahil kailangan ko sila upang masukat ang dami ng puwersa na kinakailangan upang magwasak ng isang landas. Tanging ang eksaktong dami ng puwersa na hindi masyadong malakas o mahina ang magbibigay daan sa amin na maabot si Lacey."
Sa suporta ni Quinlan sa pagkontrol ng lakas. Hindi ko na kailangan ng Legion. Ang lahat ay namangha sa gayong paghahayag. Quinlan, handa ka na ba? Tanong ni Dexter. Siyempre, pinanganak akong handa. Magsimula tayo ngayon. Nanginginig sa tuwa ang boses ni Quinlan. Nako, nag-alinlangan si Dexter at hindi kumibo. Quinlan urged. Dexter, what are you waiting for? Kung mas maaga naming narating ang iyong asawa, mas maliit ang posibilidad na makatagpo siya ng panganib. Mukhang hindi masyadong optimistic ang sitwasyon niya sa ngayon. Ginoo, yes, ikaw ay tiyak na itinuturing na isa sa mga dakilang kapangyarihan noon. Kung mailigtas ko ang iyong pisikal na katawan, hindi ka na magagapi kapag ito ay muling pinagsama sa iyong espiritual na kamalayan. Ano ang dapat kong gawin kung sinaktan mo ako sa halip na tulungan mo ako? Mangyaring huwag pagdudahan ang reputasyon ng unang soberanya ng Thias Island. Hinding-hindi ako magiging walang utang na loob, paniniguro ni Quinlan sa kanya. Dapat tayong pumirma sa isang kasunduan sa pagitan ng Panginoon at tagapaglingkod. Paano kung ganoon? Ano? Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Quinlan habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Maglakas loob kang hilingin sa makapangyarihang mandirigma ng matanda at unang soberano ng isla ng Thias na maging iyong lingkod. Napakawalang galang mo na hamanin ang isang sinaunang kaluluwa. Napabuntong hininga si Dexter. Wala akong choice. Matagal na kitang hindi kilala at wala akong insight sa pagkatao mo. Sino ang nakakaalam kung ano ang kaya mong gawin? Huwag mo nang isipin iyon. Kinagat ni Quinlan. Hinding-hindi ako magiging lingkod mo. Malinaw sa saloobin ni Quinlan na hindi siya papayag sa proposisyon ni Dexter. Nag-alinlangan ang pasya ni Dexter sa paggawa kay Quinlan na kanyang utusan. Sige, hindi mo kailangang maging utusan. Gayunpaman, kailangan ko ng isang paraan upang mabigkis ka upang matiyak na hindi mo kami eye-on. Maging apprentice ko, kung gayon. Pagkatapos ng lahat, ang relasyon sa pagitan ng isang master at isang apprentice ay mas malakas kaysa sa isa sa pagitan ng isang alipin at kanyang amo. Kapag ako na ang iyong Panginoon, mapaparusahan ka ng mga batas na namamahala sa langit at lupa kung tatangkain mo akong patayin. Isinumpa ni Quinlan si Dexter sa loob. Gaano ka kawalan, Gia? Hindi mo ba alam ang pagkakaiba ng ating mga kakayahan? Mangarap ka kung sa tingin mo ay magiging apprentice mo ako. Lahat tama. Nagkibit balikat si Dexter. Wala na yata akong magagawa ngayon. Masyado akong magsasapanganib sa pagliligtas sa iyo. Kailangan ko pa ring unahin ang kaligtasan ng aking mga kaibigan kahit na hindi ko inaalagaan ang akin. Ungol ni Quinlan. Dexter Cruz. Mas inuuna ang pagliligtas sa buhay ni Lacey kaysa sa akin. Hindi ka ba magsasapanganib para sa kanya? Sa katunayan, walang panganib dahil wala akong intensyon na saktan ka kahit papaano. Well, mukhang puno ka ng walang laman na usapan tungkol sa pagkawala ni Lacey. At hindi siya ganoon kahalaga sa iyo. Pagkatapos ng lahat, kahit anong sabihin mo, either way, hindi kita ililigtas hanggat hindi ka nagiging apprentice. Hindi naman mapakali si Dexter. Hamak ka. Nasa limitasyon niya si Quinlan. Samobra na ang lalaking ito. Kung alam ito ng aking Grandmaster, nilinggan siya sa kanyang libingan. Kabalbalan. Walang kabuluhan na hamak. Dapat lipulin ang buong bloodline niya. Sa kabila ng galit ni Quinlan na nagbabantang kumuulo. Kailangan niyang pigilan ito dahil may pabor pa siyang hihilingin kay Dexter. Si Dexter ay makaramdam ng pananakot at tatangjing iligtas siya kung mawawalan siya ng kontrol. Huminga siya ng malalim at pinilit na itayo ang sarili. Dexter, pareho kayong katawa-tawa. Talagang hindi ako susunod sa kanila. May isa pa akong mungkahi. Papayag ako sa anumang ipanukala mo maliban sa dalawang nabanggit na kondisyon. Taglit itong pinag-isipan ni Dexter. How about you take me as your godfather? Ang mga godson ay ipinagbabawal na patayin ang kanilang mga ninong. Nawala ito ni Quinlan at nagsimulang magmura. What the F asterisk sake? This freaking asterisk is provoking me blatantly. Gaano kaya siya kawalan, Gia? It was bad enough that he wanted me to be his apprentice or servant. But he wants me to be his godson now.
Siguradong nililigawan niya ako. Halatang pinahiya niya ako. Grabe ang B***starred. Nadaig si Quinlan sa udyok na wakasan si Dexter. Tinaman siya ng tingin ni Dexter. Sasabihin mo bang hindi? Edi sige. Hindi ko isusugal ang buhay ko. Anong silbi ng pagligtas ko kay Lacey kung tatanggalin mo ako pagkatapos nito? Sa tingin mo ba makakaligtas siya sa isang araw sa impyernong ito? Ang pananatili sa parallel universe ay mas mabuti kaysa dito. Pinilit ni Quinlan na manatiling kalmado. Maglagay ka ng presyo. At bibigyan kita ng kasing dami ng hiling mo. Ito ay magiging mas praktikal kaysa sa anumang pamagat na nagbubuklod sa atin. Ano sa tingin mo? Hindi ba't lahat ng mga ari-arian mo ay pag-aari ko kapag naging anak mo na ako? Nasa limitasyon niya si Quinlan. Tila ay natigil sa isang hindi pagkakasundo dahil walang sino man ang makikipagkompromiso. Sa wakas, si Quinlan ang unang umatras. Kalahati. Talagang nahihigitin ng nakababatang henerasyon ang matanda. Ang mga kabataan ngayon ay mas makapal ang balat kaysa sa nakaraan. Okay. Sisang-ayon ako sa mga tuntunin mo at magiging apprentice mo. Gayunpaman, ito ay sa pangalan lamang. Hindi ako obligadong kumpletuhin ang anumang mga gawain para sa iyo o tukuyin ka bilang aking Panginoon. Ang lahat ng ito ay para lamang pigilan ako sa pagpapatong ng kamay sa iyo. Ngumiti si Dexter at inihilig ang ulo. Kapag naging apprentice ko na ang matandang ito, ang tungkulin niya ay magsagawa ng mga utos o ipagsapalaran ang aking galit bilang kanyang tagapagturo. Malapit na siyang maging lingkod ko. Pagkatapos ng lahat, halos walang pagkakaiba sa pagitan ng isang apprentice at isang utusan. Opisyal na itinatag ni na Quinlan at Dexter ang kanilang mentor-mentee na relasyon sa Dragon King bilang kanilang saksi. Si Soulwolf at ang iba pa ay natigilan habang nanunood sa agate. Napakahusay ng Great Marshal na matagumpay niyang nakumbinsi ang isang sinaunang kapangyarihan at ang unang soberanya ng isla ng Thies na maging kanyang baguhan. Napaka-cool niya. Kapag ang Great Marshal ay naging apprentice niya ang mabigat na Quinlan. Matataas ang kanyang katayuan. Magkahalong tuwa, kawalang halaga, at pag-aalala ang nararamdaman ni Quinlan matapos opisyal na maging apprentice ni Dexter. Ang kanyang pakiramdam ng pagiging inutil ay nagmula sa katotohanan na pinababa niya ang kanyang sarili hanggang sa punto ng pagiging apprentice ng isang mortal. Ang kahihiyang ito ay mananatili sa kanya magpakailanman. Sa kabilang banda, nakaramdam siya ng kagalakan dahil sa wakas ay makakatakas na ang kanyang pisikal na katawan mula sa parallel universe. Nanginginig ang boses ni Quinlan. Dexter, pwede na tayong magsimula. Handa na ako. Hindi sumagot si Dexter bagkus ay nakatitig lang sa kanya ng daggers. Ano ba, Dexter? Ano ang pinagtatagal mo? Umunat ang noo ni Quinlan. Walang imak na tugon ni Dexter. Tinanggap mo ba akong tanga? Kailangan ko pa bang ipaalala sa iyo kung anong pagkakamali ang nagawa mo? Bumisi si Quinlan. Siyempre, alam niya kung ano ang ibinaba ni Dexter. Hindi may kikaila dahil hindi pa rin niya tinutukoy si Dexter bilang kanyang master. Napagkasunduan namin na sa pangalan lang kami magiging mentor at mentee. Diba? Hindi ako obligadong gumawa ng anuman para sa iyo. Kaya hindi na rin kita kailangang tawaging master. Ang pagtugon sa iyong mentor bilang master ay hindi isang obligasyon. Ito ang pinakapangunahing anyo ng paggalang. Kung hindi mo kayang gawin iyon para sa akin, bakit ako magtuturo sa iyo ng kahit ano? Sabi ni Dexter. Ako, nawala ng masabi si Quinlan. Masyadong malayo ang mararating ng taong ito. Pero, wala akong magagawa tungkol dito. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, walang ibang pagpipilian si Quinlan kundi ang magnanga ng ngipin at sabihin. Fine. Master. Ayan. Masaya ka na ba? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Dexter. Parang ganun pa. Sige, simulan na natin. Pagkatapos ay kinuha niya ang Dragon King Sword at ikinonekta sa espiritual na kamalayan ni Quinlan sa loob ng espada upang kontrolin ang kapangyarihan nito. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Dexter habang hinahampas niya ang hangin gamit ang Dragon King Sword.
Nakatitig sa kanya si Soul Wolf at ang iba pa dahil ayaw nilang makaligtaan ang isang maringal na pagpapakita ng kapangyarihan. Boom! Napakalakas ng slash na iyon na pumutol sa oras at espasyo at nagbunga ng malaking siwang sa hangin sa harapan nila. Ang lugar sa likod ng pagbubukas na iyon ay kabilang sa ibang dimensyon. Habang patuloy na kumakalat ang bitek, nabasag nito ang kaunting paralel na universo at kalaunan ay nakarating sa kinaroroonan ni Quinlan at Lacey. Basag! Isang malakas na ingay ang umalangaw nang magkaroon ng bitek sa parallel universe sina Quinlan at Lacey. Quinlan, na kumakain ng ilang inihaw na manok noon. Natigilan at napaiyak nang makita niya ang ibang parallel universe sa bitek na iyon. Sa wakas, nakarating din kayo dito. Tuwang-tuwang bulalas niya. Si Lacey naman ay mahimbing na nakatulog sa buong ingay. She looked so adorable while sleeping that Dexter felt a strong urge to hold her in his arms. Mabilis na kinapa ni Quinlan ang inihaw na manok at pinunasan ang mantika sa kanyang mga daliri bago naglakad patungo sa bitek. Matapos lumingon sa paligid, napabulalas siya na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Ganito mo ba ako ibabalik? Inaasahan ko ang isang bagay na mas engrandi. Kahit ang mga primordial beast na iyon ay dinampot ni T.S. Sisiguraduhin kong parurusahan ko sila ng matindi kapag bumalik ako. Cut the creepy and wake Lacey up. Menti ka lang. Para hindi ka magreklamo. Walang pakialam na sagot ni Dexter. Menti. Natigilan si Quinlan sa pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Sinong tinatawag mong menti mo? Ang tumanggap kay Dexter bilang kanyang tagapagturo ay isang kathang-isip lamang ng espiritual na kamalayan ni Quinlan. Dahil ang kanyang espiritual na kamalayan ay hindi pa bumabalik sa kanyang pisikal na katawan. Hindi alam ni Quinlan kung ano ang ginawa nito. Ikaw, ikaw ang menti ko. Sagot ni Dexter. Gaano kabastusan? Nagalit si Quinlan at galit na pinagsabihan siya. Walang alam kang punk. How dare you insult me ng ganyan? Humingi ng tawad sa akin sa iyong mga tuhod. At baka iligtas ko lang ang iyong buhay. At kung tumanggi ako, nakangising tanong ni Dexter, papatayin kita kung tatanggihan mo ako. Galit na sigaw ni Quinlan. Medyo nakaramdam talaga ng takot si Dexter nang makita niya ang seryosong tingin sa mga mata ni Quinlan. Kakabutihang palad. Pinilit ko ang kanyang espiritual na kamalayan na kilalanin ako bilang kanyang tagapagturo bago pa man. Kung hindi, tiyak na tatangkain ni Quinlan na patayin ako pagkatapos niyang makalabas. Ako ang iyong mentor. How dare you kill me? Ganti ni Dexter. Napabuntong hininga si Quinlan at sinabing, kayong mga kabataan ngayon ay tiyak na nagiging mas matapang. Huwag kang mag-alala, anak. Ikaw ang aking tagapagligtas. Kaya hindi kita papatayin. Gayunpaman, kukunin ko ang iyong mga paa at dila bilang parusa sa pagkakasala sa akin. Tinaas ni Quinlan ang kamay at pinaputokan ng laser beam si Dexter. What the? Ano ito? Natigilan ang lahat sa gulat nang makita nila iyon. Ang laser beam na nagmumula sa mga daliri ni Quinlan ay napakalakas kaya nagsimulang malagutan ng hininga si Dexter mula rito. Wow! Napakalakas niya. Sa pagkakataong iyon ay napagtanto ni Dexter na hindi sila magkapantay. Kaya, ito ang kapangyarihan ng unang master ng TS Island. Aalis na sana si Dexter nang tumalon ang espiritual na kamalayan ni Quinlan at tumayo sa harapan niya. Bilang resulta, ang laser beam ni Quinlan ay tumama sa kanyang sariling espiritual na kamalayan sa halip. Dahil ang espiritual na kamalayan ni Quinlan ay bahagi ng kanyang pisikal na katawan. Hindi ito nakagawa ng malaking pinsala. Anong ginagawa mo? Nalilitong tanong ni Quinlan sa kanyang espiritual na kamalayan. Ikaw ang aking espiritual na kamalayan. Kaya ginagawa kang bahagi ng akin. Bakit mo pinoprotektahan si Dexter? Or rather, bakit ko pinoprotektahan si Dexter? Hindi mo dapat saktan si Master. Sumagot ang espiritual na kamalayan ni Quinlan. Spurt. Halos himatayan si Quinlan sa gulat nang marinig iyon. Ano? Master? Sinong tinatawag mong Master? Alam mo ba? Kalimutan mo na. Lumayas ka kaagad sa harapan ko. Walang kwentang B****starred ka. Si Dexter at ang iba ay parehong natuwa at namangha.
Si Quinlan ay marahil ang tanging tao na maaaring alisin ang isang bahagi ng kanyang espiritual na kamalayan at makipag-usap dito ng ganoon. Kung ang kanyang espiritual na kamalayan ay tinatawag niyang isang walang kwentang B*****, hindi ba't iyon ay katulad ng pagtawag sa kanyang sarili na isang walang kwentang B*****? Siguradong kawili-wili ang matandang ito. Ibalik mo ako sa iyong katawan. At mauunawaan mo ang sinasabi ko. Tagot ng espiritual na kamalayan ni Quinlan na may walang magawang buntong hininga. Ang susunod na nalaman nila. Ang espiritual na kamalayan ni Quinlan ay lumipad patungo sa kanyang pisikal na katawan at bumalik sa loob. Umikit si Quinlan at binasa ang memorya nito. Pero ilang segundo lang ay napasigaw siya ng galit. B*****starred ka. UF*****King B*****starred. Paano mo matatawag na, Master, si Dexter? How dare you make a ordinary mortal like him your mentor? Ito ang pinakahuling anyo ng kahihiyan. Sisirain kita sa sandaling ito. Pagkatapos ay pinilit ni Quinlan na palabasan ang kanyang espiritual na kamalayan sa kanyang katawan at binigyan ito ng isang malakas na sampal sa mukha. Dahil ang kanyang espiritual na kamalayan ay bahagi ng kanyang sarili. Ang pagsira nito ay magreresulta sa kanyang paghina. Hindi naman talaga niya ito sisirain dahil wala itong pinagkaiba sa pananakit sa sarili. Si Quinlan ay marahil ang tanging tao sa mundo na nagturo sa kanyang sarili ng leksyon. Itong espiritual na kamalayan mo ay kapareho ng mga iniisip mo. Kaya gagawin mo rin iyon kahit na kayong dalawa ay makipagpalitan ng mga lugar sa isa't isa. Ngayon, bilang iyong mentor, inuutusan kitang gisingin si Lacey at ilabas siya doon. Ay, pagpapahiya lang ang naramdaman ni Quinlan habang nakatingin kay Dexter. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, hindi niya napigilan ang sarili na saktan ang kanyang tagapagturo. Maya-maya, nagdikit ang ngipin niya at bumulong. Fine. He then shifted his gaze to Lacey as he continues. Sandali lang. May hindi tama dito. Paano natutulog ang babaeng ito sa kaguluhang iyon? Sa tingin ko hindi pa siya nakatulog ng mahimbing noon. Sumama ang kutob ni Dexter nang marinig iyon. Kasing lakas ng kulog ang ingay na ginawa ko nang humakbang siya papunta sa parallel universe na iyon. Si Lacey ay hindi kailanman naging mabigat sa pagtulog. Sa simula, kaya dapat ay nagising siya kaagad. Bakit parang troso pa rin ang tulog niya? Di baka may nangyari sa kanya? Oh, my goodness. Please be all okay. Lacey. Hoy, naririnig mo ba ako? Gising na. Gumising ka sabi ko. Tinawag siya ni Quinlan habang tinatapik ang balikat niya pero walang sumasagot. Nalungkot agad ang mukha ni Dexter. Tumalon siya at papasok na sana sa parallel universe para gisingin si Lacey. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Quinlan. Bo! Tumigil ka dyan. Huwag gumawa ng isa pang hakbang pasulong. Ang parallel universe na ito ay hindi stable. Kaya maaaring hindi nito mahawakan ang iyong presensya. Mamamatay tayong lahat kapag gumuho ang lugar na ito. Huminto si Dexter sa kanyang paglalakad at nag-aalalang nagtanong. Anong nangyari kay Lacey? Bakit hindi siya nagigising? May ginawa ka ba sa kanya? Gumising ka, Lacey. Nandito ako para iligtas ka. For some reason, parang may kakaiba sa boses ni Dexter. Dahan-dahang iminulat ni Lacey ang kanyang mga mata at nalilito siyang tumingin sa paligid. Puno ng pagkabigla at kawalang paniwala ang kanyang mukha nang bumagsak ang kanyang tingin sa bitek ng oras at espasyo. Nakahinga ng maluwag si Dexter nang makitang gising na ito. Natutuwa akong ayos ka lang. Lacey, binigyan mo talaga ako ng matinding takot doon. Halika na, nandito ako para ilabas ka. Sumunod ka sa likod ko. Sabay tayong aalis dito. Dagdag ni Quinlan. Pinag-isipan ito ni Lacey bago tumango ng mariin. Sige. Kaya lang. Tina Quinlan at Lacey ay nagtungo sa lamat na pinangungunahan ng una. Pagkatapos ay tumalon si Quinlan sa hangin at dali-daling sumugod sa lamat. Ha. Oo. Nakaalis na ako sa wakas. Ang sarap sa pakiramdam maging malaya. Ang mga taong nagkulong sa akin doon at ang mga hayop na nagtaksil sa akin ay magbabayad ng kanilang buhay. Ako, si Quinlan Hayes, ay bumalik at handang maghiganti.
Umalangaw-ngaw ang boses ni Quinlan sa buong Dragon King Peak, na labis na ikinagalit ng King of Dragons. Tumahimik ka. Ang Dragon King Pit ay isang lugar para sa mapayapang pagmumuni-muni at paglilinang. Agad na tumahimik si Quinlan na baka sa mukha ang takot. Mas alam niya kaysa makipag-away sa dragon. Habang tumalon si Quinlan mula sa parallel universe, si Lacey naman ang gumawa nito. Gayunpaman, tumakbo lang siya sa harap ng crack at tumanggi siyang lumabas. Ano pang hinihintay mo? Lacey, lumabas ka. Nag-aalalang sigaw ni Dexter. Pasensya na, Dexter. I can't leave just yet. Napabuntong hininga na sagot ni Lacey. Ano? Bakit? Nakatayo lang doon si Dexter at walang imak na nakatitig sa kanya. Hindi niya inaasahan na sasabihin niya iyon. Mamamatay ka kapag umalis ako ngayon. Dexter, anong silbi para makaalis ako kung mamatay ka? Mas mabuti pang iwan mo na lang ako dito. Hindi ko alintana ang paghihirap hanggat ikaw ay ligtas at maayos. Ha? Ano ang kanyang nangyayari? Anong pinagsasabi mo? Lacey, bakit ang paglabas mo ay magre-resulta sa pagkamatay ko? Nag-o-overthink ka lang. Lacey, lumabas ka. Bilasan mo. Udyok ni Dexter sa kanya. Hindi, Dexter. Hindi ko ito ginagawa. Totoo naman, giit ni Lacey. Unti-unting napagtanto ni Dexter ang bigat ng sitwasyon nang makita niya ang seryosong mukha nito. Huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili at sinabing, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Lacey, nag-alinlangan si Lacey dahil hindi siya sigurado kung sasabihin niya sa kanya ang totoo. Sa sobrang pagkabalisa ni Dexter ay basang-basa na ang kanyang noo sa pawis sa puntong iyon. Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Lacey, kung hindi, papasok ako dyan ngayon din. Nang mapansing gagawin talaga ito ni Dexter. Mabilis na humakbang si Quinlan para pigilan siya. Nawala ka na ba sa isip mo? Malapit nang gumuho ang parallel universe na iyon. Kung papasok ka roon ngayon, babagsak at papatayin kayong dalawa. Natarante si Lacey nang marinig iyon. Tumigil ka, Dexter. Huwag kang pumasok dito. Sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Naguguluhang nakatingin kay Quinlan ang iba. Anong meron sa matandang ito? He should be hate Dexter to death right now. Kaya bakit niya pipigilan si Dexter na pumasok sa parallel universe na iyon? Hindi kaya nagbago ang isip niya? Nako, hindi maaaring tama iyon. Siya ay umiral mula noong sinaunang panahon. Walang paraan na mayroon siyang kahit katiting na kabaitan na natitira sa kanya. Nakatutok si Dexter kay Lacey kaya wala siyang napansing kakaiba kay Quinlan. Bilasan mo at sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Lacey, nanaginip ako kanina. Sa panaginip na iyon, may nagpakita sa akin ng ilang mga pangitain tungkol sa kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Sagot ni Lacey. Oh, anong nakita mo? Tanong ni Dexter. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Lacey. Hindi ko masabi sa iyo ang mga detalye. Ngunit may posibilidad na mamatay ka kapag umalis ako sa lugar na ito. Kung mananatili ako, gayunpaman, ikaw at ako ay pareho ng maayos. Tutol ni Dexter. Panaginip lang iyon. Lacey, paano ka maniniwala sa sinabi sa panaginip? Hindi lang yun panaginip. Dexter, sigurado ako dyan. Pinutol siya ni Lacey. Nakakunot ang noo ni Dexter habang nakatitig sa ekspresyon ni Lacey. Mukhang hindi siya nagsisinungaling. Pero ano nga ba ang nakita niya? With the way things were going, Dexter had no choice kundi seryosohin siya. Bakit sigurado ka na hindi iyon panaginip? Lacey, tanong ni Dexter. Nag-isip ng malalim si Lacey. Ang misteryosong tao ay nagpakita sa akin ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Na lahat ay natupad hanggang sa puntong ito. Lahat ng nakita ko pagkatapos kong imulat ang aking mga mata. Kasama na ang dalawang primordial beast at ang mga sugat sa kanilang katawan. Ay ipinakita sa akin sa panaginip na iyon. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kalaking primordial beast sa buong buhay ko. Kaya walang paraan na pinangarap ko silang mag-isa. Napabuntong hininga si Dexter sa gulat at nakaramdam ng kaunting pag-aalala sa mga sinasabi nito sa kanya.
Sino ang maaaring maging sapat na makapangyarihan upang mahulaan ang hinaharap? Maging si Quinlan ay medyo nabigla sa kanyang narinig. Sigurado akong walang ibang kasama sa parallel universe na iyon. Kaya dapat nakipag-ugnayan sa kanya ang taong iyon sa pamamagitan ng kanyang mga panaginip mula sa isa pang parallel universe. Kahit ako ay hindi ko kayang gawin ang bagay na iyon. Sa madaling salita, ang sinumang nakipag-ugnayan kay Lacey sa pamamagitan ng kanyang mga panaginip ay isang makapangyarihang individual. Maging si Dexter ay medyo nabigla sa bigla ang paghahayag na ito. Ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang kalooban na iligtas siya kahit kaunti. Lacey, hindi ko alam kung sino ang taong iyon o kung ano ang pakay nila. Pero ililigtas kita ngayon kahit anong mangyari. Sabi ni Dexter. Pero ayokong may mangyaring masama sa iyo. Dexter, haharapin ako ng pagkakasala magpakailanman kung mamamatay ka. Protesta ni Lacey. Tiniyak siya ni Dexter. Huwag kang mag-alala, Lacey. Napagdaanan na namin ang lahat ng uri ng bagay noon. Karamihan sa mga hamong iyon ay tila imposibleng malampasan sa simula. Ngunit, nagtagumpay pa rin kami sa lahat ng ito. Sigurado akong kakayanin ko ang anumang hamon basta't nasa tabi kita. Tinubukan ding pigilan ni Quinlan si Dexter. Maliban na lang kung may death wish ka. I suggest you refrain from doing that. Malakas ang pakiramdam ko na mas makapangyarihan ang taong ito kaysa sa akin. Hindi mo man lang ako matalo. Kaya walang paraan na makakasalungat ka sa kanyang mga hula. Sabihin mo sa akin kung sino ang taong iyon. Lacey, pinindot ni Dexter. Hindi ko alam. Tinawag niya ang kanyang sarili na Tericus at sinabi niyang palagi siyang nabubuhay sa ilalim ng ating mga paa. Siya ay nakatira sa ilalim ng aming mga paa. Sabay-sabay na ibinaba ng lahat ang kanilang mga tingin. Nabigla lamang nang mapagtanto nila kung ano ang sinasabi niya. Hindi ba iyan ang misteryosong halimaw na naninirahan sa ilalim ng latian? Palagi nilang inaakala na ang misteryosong halimaw ay natutulog at walang pakialam sa Thias Island. Dahil dito, laking gulat nila nang malaman na ang nilalang ay gising at alam ang mga nangyayari. Sa Thias Island, ang katotohanang nakipag-ugnayan ito kay Lacey ay lalong naging curious sa kanila tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Tericus. Quinlan, nakipag-ugnayan na ba si Tericus sa iyo o sa sino man sa islang ito? Tanong ni Dexter. Umiling si Quinlan. Hindi pa ako nakakakuha ng anumang aktibidad mula kay Tericus mula nang dumating ako dito. Dumingon si Dexter sa King of Dragons. Na dumating sa Thias Island bago si Quinlan. Sa pag-asang makakuha ng kapaki-pakinabang na sagot mula rito. King of Dragons, masyadong. Umiling sa pagkalito. Hoy, huwag mo akong tignan ng ganyan. Hindi ko na rin nakipag-ugnayan kay Tericus. Pakiramdam ko hindi niya kami gaanong nirerespeto para makipag-usap sa amin. Ibig kong sabihin, hindi ka makikipag-usap sa langgam. Hindi ba? Ang tugon ng King of Dragons ay nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng lahat.